Ang topic natin ngayon ay evaluation of function. So narito ang mga layunin ng topic na ito. By the end of the lesson, you are able to evaluate function, solve problems involving function. Okay, punta na tayo sa discussion natin sa topic na evaluations of function. Okay. Ano nga ba ang evaluations of function? Evaluation of function means replacing the variable in the function. In this case, x. So, x ang kanyang tinutukoy. Okay, with a value from the function's domain and computing for the result. Punta na tayo sa exercises natin. Okay. So, ang unang problem natin ay f of x is equals to 2x plus 1. Okay, at ang value ng x natin ay 1.5. So, paano natin i-evaluate ang f of x equals to 2x plus 1 gamit ang value ng x? Okay, ganito siya. Okay. F of x ika lang, medyo hindi magandang pagkasulat. So, x dito, close parenthesis, equals to, copy lang natin yung 2x plus 1. I-substitute lang natin yung value ng x dito. Dito i-substitute lang natin. Okay, ang 2 naman ay constant naman yan. So, 2 multiply natin sa value ng x, which is 1.5. 1.5. Okay. Close parenthesis. Yung bring down natin ang positive 1. Dito siya. Okay, kung multiply natin yung 2 saka dito sa 1.5, ang sagot niya ay 3. 3 dito. Okay. Then bring down lang ang positive 1. Okay. So, ang f of x natin ay 4. Okay. So, ganun lang mag-evaluate ng function. We will just substitute the value of x. So, in this case, that is 1.5. Okay. What about this problem? Q of x is equals to x squared minus 2x plus 2. Okay, so gamit ang kaparehas na value ng x natin na 1.5, isolve natin ang equation na ito. Okay, so this is Q of, ganito lang Q natin. Q of x, okay, equals to x squared minus 2x plus 2. Plus 2 siya. Okay. So, i-substitute lang natin ang value ng x natin ay 1.5 siya. Okay. I-square lang natin. Okay. Then 2 multiply din sa 1.5
natin. So, laruin na natin yung point yan. Okay. Plus parenthesis. Then plus 2. Okay, so dito, kasi ang value ng x natin 1.5 ay square siya, multiply lang natin sa kaparehas na number, yung 1.5 times 1.5 lang, ibig sabihin niya. So, ang result natin dito ay 2.25. Teka lang ha. Okay. At dito naman, multiply natin yung negative 2 dito sa 1.5. So, kung multiply natin yung negative 2 sa 1.5, this is 3. Then, bring down lang natin yung positive 2. Okay. Ngayon, para mas madali, bring down lang muna natin itong 2.5. 2.25 rather. 2.25. Okay. Next, pag inad natin yung negative 3, positive 2, ang labas niyan ay negative 1. Next, isubtract na natin yung negative 1 dito sa 2.25. So, ang labas niyan ay 1.25. Yun ang value ng q of x natin. 1.25. So, ganun lang ka simple ang pag-evaluate ng function. Solve naman natin yung pangatlong problem. Okay, so fraction siya. Okay. Gamit ang kaparehas na value ng x 1.5, solve natin ang r of x natin. R of x is equals to 2x x natin plus 1 over x minus 1. Dito kung titingnan nyo ang denominator natin sa fraction na ito, dapat ang value ng x ay hindi positive 1 kasi magiging undefined siya. Pero sa given naman, ang ng x natin ay 1.5. Okay lang yun. Hindi siya magiging undefined. Okay, just substitute lang natin yung value ng x natin dito. Yung x natin ay 1.5. Medyo maklaro yung point natin. 1.5. Okay. Plus 1 divided by 1.5 minus 1. Okay. Ngayon, i-multiply natin yung 2 dito sa 1.5, yung numerator natin. So, ang sagot niyan ay 3. Bring down yung 1 natin. Bring down yung positive 1. Okay, dito, idiretso na natin pag sinubtract natin ang
1 dito sa 1.5, ang sagot niyan ay 0.5 na lang. 0.5 na lang ang denominator natin. Yes, ang denominator. So, i-add natin yung numerator natin, 3 plus 1, that is 4. Then, copy lang yung denominator natin na 0.5. Okay. Kung kung i-divide natin yung 4 sa 0.5, ang sagot niyan ay 8 ang sagot niyan. Okay. Turuan ko din kayo bakit nakuha yung 8. Kasi nahirapan din mga bata mag-divide ng whole number at saka decimal number. Ganito siya. Na dito yung 0.5 natin. At saka dito yung 4 natin. Ngayon, pag nag-divide kayo ng whole number dito sa yung divisor natin ay decimal, i-move lang natin ang decimal point once to the right at mag-a-add tayo ng 0 dito. So, ganun siya. Magiging whole number na ito, 0.5, 5 na lang siya. At dito naman, ang 4 niya, magdadagdag tayo ng 0. So, naging 40 siya. So, ngayon, we can now divide 40 and 5. So, ang sagot dito ay 8. 8 times 5, that is 40. 40. Medyo malaki. So, siguro naintindihan ninyo yan. So, 0 dito. So, ganun lang mag-evaluate ng function. Sana natuto kayo sa simpleng pag-solve ng isang problem, pag-solve ng evaluation of function. So, maraming salamat.